Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Arcel, Ms. Chacha, at sa inyong mga tagapakinig. Good morning po. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Sir, siguro una gusto muna naming malaman ano pong naging hakbang ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan po sa pamahalaan at gobyerno ng Qatar para matiyak natin itong pagpapalaya nga dito sa 17 na mga OFWs po dyan. Completely, wala na pong isasampang kaso sa kanila at nakalaya na nga po sila. Secretary? Yes. Actually, nakalaya na sila, di ba, nung isang araw pa, nung last week, sa pinag-utos ng ating Pangulo with respect to immediate release nila. At that time, provisional release pending investigation. At bago pa man noon, ay pinag-utos na ng ating Pangulo yung welfare assistance sa kanila. So, nakarigit kumulang 6 na jail visit nung nasa detention sila sa loob ng ilang araw. Ngayon, nung sila ay na-release pending investigation, nakatutok pa rin naman na ang ating lawyers on the ground at yung ating Migrant Workers Office, of course, in coordination, in partnership with our embassy in Doha kay Ambassador Medicor. At unsod nito ay nagkaroon na ng pakikipag-usap kahapon. Nandun ako sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa Ambassador sa Pilipinas, si Ambassador Al-Midi, kung saan doon ibinahagi ng Ambassador ng Qatar na ang charges ng isasampa, walang fines na ipapataw, ang empleyo hindi maapektuhan at ang travel ban will be lifted. So, ito yung mga na naging implikasyon nung naiulat ng ambassador sa ating Pangulo kahapon na in effect ay ang term na binigay ay dismiss na yung case ng ibig sabihin lang yung mga binanggit ko na walang charge na ipafile laban sa mga kababayan natin. So sila yung nakaalaya na mula pa nung Biyernes batay sa direktiba ng ating Pangulo. Oo. So, dito po sa nangyari na pagpapalaya at totally hindi na magsasampa ng kaso po ang Qatar dito sa 17 Pinoy sa nandyan nga po. Nagkaroon po ba ng partikular na kasunduan ang Qatar at ang Pilipinas regarding the issue? May hiniling po ba sila para mangyari ito o wala naman? Walang kasunduan. In fact, nagpasalamat ang ating Pangulo sa una yung malakas na relasyon, ugnayan ng ating dalawang bansa ng Qatar at ng Pilipinas. Kung matatandaan, di ba, dinalaw ng Emir si Pangulo last year dito sa Pilipinas, Emir ng Qatar. And then, of course, nagpasalamat si Pangulo sa Emir in behalf of through the ambassador. And nandun din ang Department of Foreign Affairs. So akma na nabanggit yung mataas na ugnayan between our two nations. Yun po na pag-usapan ka. Secretary, pakikwento nga po sa amin yung timeline nitong pagpapalaya sa 17 Pilipino. Kasi I understand noon pong inyong press briefing last week, nasabi nga po ninyo na provisional release pero lumipas lang yung Sabado and Linggo. Pagdating ng Monday, laya na. So sino po yung nakipag-usap direkta doon po sa pamahalaan ng Qatar? And mismo bang si Presidente yung nakipag-ugnayan? Well, ang pakikipag-usap naman, ang pakikipag-ugnayan ng ating dalawang bansa sa pang-araw-araw ay through yung ating embahada doon, Department of Foreign Affairs, and of course our Migrant Workers Office, yung ating labor attaché. At dito sa Pilipinas, syempre, ganun din, ang DFA at ang DMW nakipag-ugnayan kay Ambassador Al-Humidi. At yun na nga, nag-meeting na kahapon with the President and the Ambassador. So, ang paugnayan when it comes to foreign relations naman, of course, nandiyan ang ating DFA, and then of course, we'll support ang Department of Migrant Workers. So, ganun ang nangyari at patuloy na pagtutok sa kaso on the ground, which resulted in their immediate release. Pinag-utos ng ating Pangulo. At of course, yung constant coordination and follow-up between that time na nakalaya yung mga kababayan natin. At until na nga, nagpagtatagpo
ng Pangulo at ni Ambassador Al-Humidi kahapon. So ibig sabihin, sir, yung mismong desisyon ng Qatari government kahapon lang din lumabas at yun yung ibinalita ni Qatari Ambassador when he went to Malacanang yesterday. Well, kahapon iniulat ng Ambassador sa ating Pangulo. Yun ang sequence of events. Opo. Pero Pero sa pagtatagpo nila kahapon ng umaga. yes. Pero kamusta na po yung ating mga kababayan, yung 17 Pinoy, especially yung kanilang employers? Paano po naapektuhan yung kanilang trabaho nitong supposedly ay naging pending na kaso laban dito sa 17? Yes, sa pagkakaalam natin ay patuloy ang kanilang trabaho, hindi maapektuhan at yun nga, nakahanda naman tayo. Sabi ko rin dun sa press briefing ng isang araw. Kung ano man ang kailangang pag-uusap between the worker and yung employer at kasama doon yung Migrant Workers Labor Attaché natin, ay handa naman tayong tumulong. But so far, wala tayong nabalitaan na wala ng trabaho at magpapatuloy yung kanilang trabaho. Pero paano po ba ang sistema sa Qatar? Kasi for example, itong 17, although hindi naman natuloy yung pagsasampa ng kaso, kapag ba ganyan, may mark na ba sila? Markado na ba yung kanilang record? Or definitely, kumbaga Clean considered record pa clean? rin. Oo. Sa pagkakaalam natin, walang marka kasi investigation yung nangyayari. Secretary, so dahil dito na parang walang nangyari at clean record, kumbaga itong mga OFWs natin, nagkaroon po ba ng chance para ma-encounter nyo sila o ng mga namamahala sa atin dun sa Qatar? Did they say thank you sa Pangulong Marcos po at sa gobyerno dahil sa pangyayaring ito? Yes, sa pagkakaalam natin, kasi kinausap ng ating labor attaché yung mga tao at sila yung nag-convey ng kanilang appreciation sa ating Pangulo. Pero meron pa rin talagang pagpupulong po na isasagawa natin. Of course, we are coordinating with Ambassador Balicor on the ground para sa pag-uusap with the workers. So magkakaroon pa rin po ng ugnayan with them after this? Yes. Yes. Let us So far, what has been happening is yung mga phone calls to check up on them kasi pahinga muna sila over the weekend. So let's just clarify na ito naman ay talagang obligasyon ng gobyerno. No need naman talaga magpasalamat itong ating mga OFWs doon. Pero ito, nagpapakita na agaran yung naging aksyon ng Marcos government even though ang dahilan nito kung bakit nangyari ay dahil support nila ito sa dating Pangulo. So ito pagpapakita, Secretary, na hindi nagpapaapekto ang gobyerno sa iringan ng Marcos at Duterte dahil naging agaran nga po ang aksyon dito para po hindi magkaroon ng kaso itong ating mga OFWs doon. Well, napaliwanag ko na naman sa press briefing na ating Pangulo ay wala nang iniisip kundi kapakalan ng ating mga OFWs at yung mandato ng DMW at ng batas at ng kanyang administrasyon na tulungan ng ang OFWs na nangangailangan ng tulong, merong pondo na inaprobahan ng Kongreso ng ating Pangulo, yung Action Fund patungkol dito. At ito naman ang ginagamit din natin bilang pangtulong pinansyal, which by the way, igagawad din natin dun sa mga kailangan ng tulong, lalo na sa legal assistance, financial assistance at medical assistance. Pati yung medical, titingnan din natin na ano man ang kalagayan nilang pangkalusugan. Titignan din natin yan sa muli natin magkikita with them. Oo. Last na lang po regarding this issue bago po tayo magtungo dun sa iba pang mga issue na itatanong namin sa inyo. Para lang po hindi natin masiguro na hindi na mauulit yung ganitong klase ng insidente, ang DMW ba sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ay magbibigay po ba ng babala sa lahat ng mga OFWs natin tungkol po sa pagsali sa mga pampolitikang protesta sa ibang bansa? Yes. Ito paalala natin sa ating mga kababayan na sumunod po sa batas ng host country, lalo na sa aspeto ng mass action or assemblies, public assemblies. Regulated po ito sa host countries. Yun nga yung sinabi ko rin sa press briefing na dito sa Qatar, arrest ang nangyari pero hindi kailangan magkaroon ng arrest para mag-ingat, para paigtingin ng pag-iingat kasi posibleng may monitoring, posibleng magkakaroon ng
ng awareness ng host country sa potential mass action. So, may mga pagmamanman na ng sitwasyon with respect to Filipino community. So, mag-ingat lang po, sumunod po sa batas regulasyon ng host country. Pero tama po ba, Secretary, bago umalis ng mga pupuntahang bansa yung mga OFWs natin, meron silang orientation or meron kayong orientation na ginagawa sa kanila? Kung ano yung mga bawal? Alam na alam po nila yan. Alright. Sa mga merong pre-departure orientation seminar. Secretary, kakambyo lang ako ng ibang issue ha. Hihingi lang po kami ng update tungkol po dun sa efforts ng ating Philippine team dyan po sa Myanmar para tulungan po yung mga naapektuhan ng 7.7 magnitude na earthquake. Kamusta po? Yes, tayo nakikipag-usap sa DFA, sa ating embahada sa Yangon, sa Myanmar, at meron din silang team on the ground sa Mandalay kung saan anong epicentro ng earthquake. At yung ating team, yung Philippine contingent through the Office of the Civil Defense, kaya nagpapakasalamat tayo sa OCD, kina Yusek Ariel, Nepomuceno, dahil nakipag-ugnayan tayo nung weekend lamang kasama ng mga kamag-anak ng mga apat na nawawala at patuloy tayo nakikisa sa pamilya ng apat na nawawala. At doon nakipag-ugnayan in terms of kung ano yung sinasagawa para mahanap yung apat na nawawala pa rin nating OFWs, mga guru sila nawawala. So patuloy lang itong effort na to. In the meantime, we continue to coordinate to get in touch with the families here ng apat na pamilya. Okay. So far, apat na OFW. Opo. So far, 4 na OFW po yung nawawala. Considered po ba as search and rescue pa rin yung ginagawa up until now? Well, sa ngayon, search and rescue, and also kombinasyon na rin, kasi ang realidad is may nakikita ng mga labi ng doon sa mga paghukay doon sa robot. So, ito pong 4 na to, identified naman po natin yung mga possible locations po nila? Secretary? Ay, nawala yata si Secretary. Naputol yata. Naputol. Sige, paayos natin yung linya para lang makahingi tayo ng update doon po sa mga kababayan po natin sa Myanmar. Well, at least good news. Talaga pong itong mga na-detain nga po na ating mga kapwa Pilipino sa Qatar, clean record ang mangyayari pala. Parang walang nangyari. Yeah. Pero sana magtanda na kung ano talaga yung bawal dun sa bansa, na nasa saan sila, sumunod. Huwag tayong Yun lang magaya naman. kay Russian vlogger. Oo, Ibang natignan nyo dito. level yung pagiging pasaway nun. Pumapalakpak pa kahapon nung iniharap po Oo. sa media. Correct. Pero naiintindihan naman natin na gusto nilang magpakita ng suporta. Of But course. still, yung polisiya nandyan at dapat po natin yung sundin. Oo. Siguro Oo. bago magkaroon ng mga pagtitipon in support for the former President Duterte, alamin muna natin kung ano mga bawal dyan po sa mga bansa na nandyan tayo. Pwede naman siguro. You just have to secure a permit. Yun din talaga. Correct. Oo. So Eto ito, na. nagbabalik sa linya. Secretary? Sinasabi ko lang na kombinasyon na ng rescue at retrieval kasi meron na rin mga realidad ay may natagpuan na rin mga labi doon sa paghukay sa rubble sa Myanmar. Opo. Pero ito pong sinasabi ninyo, Secretary, na 4 na OFWs na nawawala, identified naman po kung saan yung mga possible locations nila? Yes, meron ng kaalaman, meron ng kumbaga idea kung nasaan sila kasi building yung naguho at may mga unit ng buildings at may mga palapag ay na-identify pa naman. Floor by floor kasi ang paghukay at makakarating din doon sa bahagi na pinapalagay na nandoon sila. Pero yung pamilya po nitong 4 na OFWs, meron po bang sumunod sa Myanmar to check the situation ng kanilang kaanak? Hindi pa sa ngayon, hindi pa yan pinapayo kasi may mga aftershocks pa at may continuing search efforts pa na sinasagawa ang pamahalaan doon kasama ang international team. So sa ngayon, discouraged pa. Opo, sa ngayon, discouraged pa kahit na sinong Pilipino to go there. Well, in a sense na we allow the disaster management teams muna to do their work.
Secretary, dito po sa issue, di ba nung nakaraan, meron po tayong napauwi na 176 yata ng mga Pilipino. Is that the number? Yung pong galing Myanmar, pinauwi natin dito, ito po yung mga biktima ng human trafficking na na-recruit dahil sa mga peking job offers. Ito yung mga nakikita nila online, nangako sa kanila ng mas mataas na sweldo. May susunod pa po ba na batch ng mga Pinoy sa uuwi aside dito sa Alam ko may 176? napipintong batch. Oo, kasi wala tayong migrant workers office sa Yangon, so umaasa tayo sa DFA. Alam ko may pinahandang susunod na batch. Alright. Ganun din po ba kadami? Itong batch ng mga Hindi Pinoy pa na natin uuwi? alam. Alam ko merong Secretary? Nagkakaproblema Ayun, tayo sa oo linya, nga. no? Oo, sige. Nagkakaroon lang po tayo ng importante rin malaman natin ito para sa mga nakatutok sa atin ngayon na nangangarap po magtrabaho halimbawa sa ibang bansa. Nakakita kayo ng mga job offers online and seems like legit. Oo. Ito po yung nangyari dito sa mga napauwi. Ito lang 176 Filipinos po ito sa Myanmar. Nakakita ng job posting online. Human trafficking pala, ibang trabaho pala pagdating nila doon. Oo. So, napauwi na po yung iba, hindi na makakabalik si Secretary. Okay. Ang mahalaga ay sinasabi nga na may susunod pa pong batch dito. Wala tayong DMW sa Myanmar, pero dun sa area kung saan nakita po itong mga Pilipino na ito. But nakatutok pa rin naman po ang DMW dyan sa pagpapauwi pa rin po na mga susunod na Pilipino na biktima nga po ng human trafficking. So ingat-ingat pa rin sa ating mga kapatid. Oo. At saka Doble hindi lang ingat kasi po. sa Myanmar nangyayari Sa yung ibang human mga bansa trafficking. din. Sa Kahit sa ibang mga Thailand. bansa. Oo. Cambodia, Yes. diba? Kung saan-saan. Papangakuan ka na customer service representative. Pagdating mo doon, abay, love scam pala. Yun ang mahirap papasukin mo. So, Oo. ingat-ingat talaga. If it's too good to be true, it's not true. Amen.